Okay? So with the conclusion of our data creation, and now let's have our data deletion. Sorry. With the conclusion of our data creation, now let's have our data modification. So since dito tayo ay naka-data table, so technically ang ginagawa natin sa ganito is nag-a-add lang tayo dito ng column dito sa table natin, to which ang tawag natin dito sa column na yun is actions. Then nandoon yung edit tsaka delete buttons. Okay, so let's do that first. So punta tayo dito sa table natin sa 2bg2.php. Then dito sa table row natin, ayan, dito pala muna tayo sa taas nating table row. Mag-add muna tayo dito ng header, which is the actions. Ayan. Then within our table row na nandun yung mga data natin, let's add a table data para naman dun sa buttons natin. Okay? So, let's wrap them with an anchor element. So, parang yung ganito lang. I-wrap lang natin sila with an anchor, si button. Ayan. Then within, let's have our button. Then let's have first edit. And then duplicate. Then let's have delete. So, these are our buttons. So, refresh lang natin to. So, ayan. So, meron na tayo ng button natin na si edit at saka si delete. So, currently, wala pa naman yung kinapupuntahan kasi wala pa naman tayong ginagawang code sa kanila. Okay. So, dito, the main idea here, kaya naka per row na sila sa edit saka si delete, para, let's say for example, nagpunta tayo kay Sir Louie, tapos inedit natin yung sa kanya. So automatic, alam natin kung kaninong data yung ini-edit natin. Okay? So ngayon, how do we do that? How do we tell our buttons na, oh, etong info na to yung i-edit mo? Ganito, ganyan. So technically, ang ginagamit natin doon, kahit naman sa SQL, lalo na usapang SQL, we are always referring sa primary key, right? So dito sa atin, sino ang primary key ni table account? Di ba ang primary key ni table account is si username? But on this situation, wala kasi sa select natin si username. So idagdag lang natin. So I'll be including a.username. Ayan. Tapos, isama lang natin siya dito. So row, username. Ayan. So para ito yung ibabato natin doon sa mga buttons natin para alam natin sino ba yung gusto talaga nating i-modify or i-delete on that case. So first, si edit kasi, kailangan natin ng form. Tama? Kay edit kasi, marami tayong pwedeng i-modify. Di ba? Pwede tayong magpalit ng pangalan and so on. Since we are changing something, we need to allow the user to have an input. Okay? So ngayon, yung gagawin natin sa atin on our discussion, again, for our discussion purposes, gagawin nating modifiable muna lahat. Okay? So first, let us create our file 2bg2 underscore update form.php. Ngayon, etong si update form.php, gagawin natin yung file na yan in a while. Pero, pag-usapan muna natin, paano ngayon tayo magbabato ng data kay update form? Hindi naman tayo galing sa form. Right?
Galing lang tayo sa button. So, paano tayo magbabato ng form? Okay? Doon papasok yung URL parameters natin na pinag-usapan kanina. Okay? So, URL parameters, again, for us to use or for us to create our URL parameters after our path, we are adding the question mark. And then after the question mark, we can now have our URL parameters. So, since ang pagbabasihan natin is our username or our primary key, so yun yung gamitin nating pangalan nung ano natin, URL parameter. Anong value yung ibibigay natin? Yung kinuha natin sa database. Okay? So, ibato natin yung variable dito na si username. Ngayon, pag sinave natin yan, i-refresh lang natin to. Tingnan niyo yung mag-a-appear dito ha, sa bottom left. Tingnan niyo yung mag-a-appear. Makikita natin ngayon doon, if I hover, as you can see, yung sa akin, anong nakalagay? Where username is equal to username 1. Kay Sir Louis, username 3. Kay Sir Martin, username 4. And then kay Sir Rawil, username 2. Okay? Kasi hindi naman tayo naka-arrange by username eh. Naka-arrange tayo by first name, di ba? So kaya yun yung halo-halo yung username na nakikita natin. So meaning, pag pinindot natin yan, mapupunta tayo dun sa file na yun, and then we can get the data on our URL parameter using get method or get super global variable. So let's create our file. Copy ko lang to para hindi tayo magkamali sa file name. So Control N, then Control S, paste lang natin yung file natin, then we have our 2bg to update form.php. So dito, technically, since modifiable yung lahat ng records natin, somewhat, the idea of update is almost the same on the idea of create. Bakit? Kasi, ito rin naman yung mga form na i-update natin, di ba? Yung info na i-update natin. Tama? So, para hindi tayo mahirapan, copy ko lang to, paste natin dito. Pero syempre, may mga papalitan tayong information. Ano-ano yun? Una, we have to retrieve. Tama? We have to retrieve yung username ng gusto nating i-modify. So, isama na lang natin dito sa taas. So, I'll use username equal to, again, since nasa URL parameters, yan sabi an associative array of variables passed to the current script via URL parameters. So, ano yung URL parameter natin? We use username, right? O, para mapatunayan natin nakukuha natin siya, i-display natin siya. Yan. Refresh lang natin. Pag nag-click ako ng kahit anong edit dito, for example, ito. Kanino to? Kanino pinindot ko? For example, kay Sir Louis. Ayan, username 3. Ayan, ito yun username 3. Okay, so nakukuha na natin using the get method. Okay? Tapos, syempre, ang isa nating gusto dito, pag nag-edit tayo, nakukuha na natin yung information niya. Hindi pwedeng nakaganito tayo na blanco, nag-edit ka, tas blanco na naman. So ano, magta-type tayo ulit, di ba? So ayaw natin yun kasi modification na lang tayo eh. Dapat, yung data nung pinili natin dito, nakabato na ngayon dito. So paano natin gagawin yun? Una, syempre, we have to select. Tama? Okay. So select natin siya. So gawa tayo ng result set natin. Con query. So dito, kailangan natin i-select lahat. Tama? Kasi lahat ng data is modifiable sa atin. So select asterisk from account. Ngayon, dito, gagamit na tayo ng condition kasi we are sure na isa lang yung i-edit natin kasi
pinili natin mismo dun sa table, isa lang. Okay? So where username is equal to dito. Right? Yung galing sa pinili natin. Ngayon dito, since yung result set natin, alam na natin na isa lang yung maseselect natin. Tama? Kasi sabi nga natin, from the table, isa lang yung pinili natin. So alam natin na kapag ni-retrieve natin sa database, isa lang yung may ganung username. And with that in mind, si username kasi naka-primary key, so automatic isa lang talaga yan. Kasi bawal lang duplicates kay username. So pag nag-row tayo, hindi na natin kailangang ilagay yan sa while loop kasi alam natin na iisa nga lang yan. Okay? Ngayon, naka-variable row na yung mga data natin. Yung parang ganito. Ayan. Di ba naka-row yung mga data natin like username, first name, last name, email, so on. Ngayon, paano natin siya makukuha? Okay? Or sorry, paano natin ibabato dito sa text field? Remember, ang mga text fields natin, para magkaroon yan ng value, binabatuhan natin or ginagamitan natin ng parameter, attribute, value. For example, si username. Batuhan natin ng any text muna. Yan, para lang makita natin. So value, for example, ito yung binato nating value. So dapat makita natin siya dyan. So yan, nakita natin, di ba? So again, ang ginagamit natin doon ay si attribute value. So ngayon, ano ilalagay natin na value kay attribute value? Yung data na galing sa database. Okay? So paano? Embedding. I-embed natin si PHP dito sa loob ni value. Okay? Ngayon, i-echo natin si row dito. Sinong info tong una? Si username. Yan. So, ito muna para lang makita natin. Ayan, we have your username, 3. So, we'll do the same to the rest. So, i-copy ko lang to. We'll do the same to password. Sa email as well. Take note, ang kailangan nakalagay kay row kung ano yung nando sa database, ha? Sa database, ano nakalagay kay username? Ay, kay email. So, email underscore address. So, kailangan ganun natin siya matawag. Hindi pwedeng email lang kasi error tayo dyan. Hindi, wala yan sa database. Si first name, first underscore name. Si last name is last underscore name. Si jersey number, jersey underscore number. Okay? So, nakukuha na natin yung data. Ngayon, paano natin makukuha yung sa mga sa mga tawag dito, combo box natin. Sa combo box, para masabi natin na siya yung value, current value, ginagamitan natin ng attribute na selected. Okay? So, paano gagawin natin dito? Dito, bago tayo mag-echo ng ganito, para masabi natin na yung isang option ay selected, gawa tayo ng condition. So, mag-i-if tayo ngayon dito. If si row, anong nakalagay kay position sa database natin? Position. Ayan. If row position, eto code yung nakukuha natin dito, di ba? Code yung nakasave sa atin. Kanina natin siya ngayon i-compare dito kay position code. So, duplicate lang natin to. Ngayon, gagawin na natin tong selected. Okay? Para siya yung naka-display dun sa output natin. Ayan. If I'm not mistaken, si Sir Louie ay outside heater. Pero since, ayan, na-selected na siya.
Tapos i-else natin 'to para maiwasan yung mga mga duplicate entries natin. Ayan. So ayan, outside heater na yung naka-select. Kahit middle blocker yung unang option, 'di ba? Tapos gano'n lang din yung gagawin natin kay college. So ano yung pangalan nun sa table natin? That is college_office. So dun natin gano'n lang din, magko-condition lang din tayo if row college office is equal to dito sa variable natin sa naka-code. So gano'n lang din. Eto gagawin nating selected. Ayan, tapos else yung wala namang selected. Okay? Ayan. So nakita niyo napalitan na siya ng kolehiyo ng edukasyon. Okay? So sabi natin kanina, i-edit natin 'to dun sa tama. Kasi si Sir Louie is an opposite hitter from the College of Engineering. So mag-add tayo ngayon dito sa position. Since wala tayong created, 'di ba? Wala tayong created na data table for this. So i-manual muna natin dito. For example, OPP, opposite spiker. Okay na yan. Tapos sa college or office, dagdag tayo ng dalawa. Kasi si Sir Martin is from the College of uh, Sports, Exercise, and Recreation. Paano nga ba nila tinatagalog ang CSER? Literal na lang natin, sports, ehersisyo at rekreasyon. Pero si engineering is kuleyo ng inhenyeriye. Tapos si Sir, i-edit din natin yung kay Sir Martin para mapalitan natin yung college. Kolehiyo ng sports, ehersisyo, at rekreasyon. Ayan. Hindi ko alam kung ito yung direct translation nila. I don't know. Ayan. Pero pwede na yan. So, apat na to. Ayan. Para pag tapos tatlo na yung sa position, para pag ni-refresh natin to, ayan. So, tatlo na to. Ayan. Gawin natin siyang opposite. Though wala pa naman tayong code mismo sa modification. Pero ayan, pinapakita ko lang sa inyo na nandito na yung data natin, yung mga dinagdag natin. Ito yung maganda kapag nire-retrieve natin sa database yung data. Hindi tayo naka-manual. Para at any given moment na may madadagdag din kagaya niyan, di ba? Since dinagdag natin sa database, nadagdag din siya dito. Okay? Asan ba tayo? I-process na natin yung edit. Kasi form pa lang to di ba? Wala pang nangyayari sa atin. So, i-process na natin siya. So, rather than create process, syempre gagawa tayo ng sarili nating file na si update process. So, i-copy ko lang to. Then, new file, save natin as updateprocess.php. So, since ganito lang yan, yung update natin, technically, the form came from data creation, tama? So, somewhat, ganun lang din gagawin natin. Copy lang natin yung process ni create. Pero syempre, may mga i-modify tayo, lalo na yung SQL. So, copy lang natin to para medyo madali tayo. Yan. So, di ba, hindi na tayo mahihirapan sa pagkuha ng data kasi yun din naman siya. Okay? Ngayon, yung query natin, insert into pa ba tayo? Hindi na kasi data modification na tayo.
Actually, hindi na natin kailangan si variable result. Tapos later, babaguhin natin yung condition. Pero dito muna tayo sa query. Ano yung SQL na ginagamit natin para sa data modification? We use update, set, and then condition, where clause. Ayan. So para madalian tayo, kakopy ko na lang to, tapos i-edit na lang natin yung values sa database. Ay, sa database, sa PHP. Ayan. Enter lang natin para makita natin yung separations ng mga clauses natin. Sino si username? Malamang si username. Palitan lang natin. Password. We use variable password. Email address. We have variable email, right? For the first name, we have the variable first name. Tapusin lang natin. Kasi pag hindi natin to pinalitan ng mga variables natin, kung ano yung nakalagay yan, value 6, value 7, yun yung masasave. We have to replace this with the data na galing dun sa form. Ayan. So again, pinapalitan lang natin using update. Ayan. Ngayon, ano yung condition natin? Di ba, ang gusto nating ma-modify, kung sino yung username na sinelect. So, ikakopy ko na lang to. Actually, pwede nating tanggalin si username dito kasi hindi naman, technically, we should not modify the primary key. Okay? Kasi minsan medyo malaking problema yon kapag nagpalit tayo ng primary key. So, we can remove username. Tapos, para rin maiwasan natin yung modification ng primary key, hayaan natin siya dun sa form pero i-disable natin. Huwag natin siyang hayaang ma-edit. So para ma-disable, gagawin lang natin, let's add the attribute disabled. Ayan. So nakita nyo, disabled siya. Nandyan siya pero hindi natin siya ma-edit. Okay, ngayon, bago tayo mag-proceed dun sa example natin, palitan lang natin yung condition kasi wala na tayong variable result. Kasi wala naman talaga tayong result set dito. Kasi data modification to. Pakitaan ko lang kayo saglit ano yung pwede nating magamit sa data modification. Let's say for example, yan, dito kay account. Let's say for example, yung kay Sir Louie, tanggalin natin yung mark. Okay? I-manual muna natin dito para lang makita natin. Pansinin nyo mabuti ano nakalagay? One row affected. Kasi, tinarget niya mismo yung username. Okay? So, malaking bagay sa atin yung may one row affected na yon. Kasi yun yung gagamitin natin sa code natin. Affected rows. So, yung condition natin, so yung connection natin, i-check natin if there are any affected rows. So, if yung affected rows natin ay equal to 1, bakit equal to 1? Kasi isa lang naman talaga yung tina-target nating ma-modify. Sorry, isa lang naman yung tina-target nating ma-modify. So, record updated. So, dito, palitan lang natin pala yung button natin kasi save ang nakalagay. So, palitan natin ng update. Ayan. So, I think we're good in this situation. So, let's try. So, refresh lang natin. Ayan, update na siya. So, si Sir Louie is an opposite spiker from the College of Ingeniería. Ingeniería, tama naman. From the College of Engineering. Well, let's try to save. Let's hope for the best na mag-edit siya. Username, undefined array key username on line 4. Line 4, Nino. Ito. Bakit? Check natin, ha? Wait lang. Asan na yung form natin?
we have the username. So, bakit hindi siya nakukuha? Kasi wala naman tayong binago, di ba? From update to delete. So, ito yung nagiging problem. Si line 4 daw. Ayan. Hindi natin siya nakukuha. Technically, si pangalan nito, si disabled should not affect our code kasi nandun pa rin naman siya. Naka-disable lang. Okay. So, try natin muna ulit before we change anything. So, technically, wala tayong na-edit kasi nagkaroon tayo ng problem sa username. So, let's try again. So, ito naman siya. Nandiyan naman siya existing. I think it's the position of the disabled. Kasi kanina, kakadiscuss ko lang sa G1, gumana ng naka-disabled. Or nung nag-edit kami, hindi siya naka-disabled. Ngayon. So, let's try to change the position of the disabled. Kapag ganito nagkakaroon tayo ng problem sa disabled, ang pwede natin gawin dito, I'll give you another approach, okay? Para nandun siya, pero hindi na natin pinapakita kay user, okay? So, try muna natin to. Ayan. So, ganito. Para mas solusyonan natin yung problem na to, so, meron tayong ginagamit na input type para hindi makita ni user yung data, pero nandun. Okay? I think ito yung pinaka-problem natin talaga. Si disabled. Okay? So, tanggalin na natin yung name dito kasi hindi naman nga natin nare-retrieve. Okay? So, dito, pwede tayo magsingit ng input type hidden, which is technically ginagamit natin para makapag-transfer ng data nang hindi nakikita ni user. So, yung value is the same as this one. So, copy ko lang to. So, ito yung pinangalanan kong username para ito yung nakukuha ni update process na username, not the text field. Kasi nga kapag disabled, hindi niya nakukuha yung data. So, as you can see, wala naman si input type hidden dito kasi nga hidden nga siya. Okay? Pero, technically, nandun siya. Okay? So, process natin. So, as you can see, record updated. Nasolusyonan natin yung problem natin nung hindi nakikita si username kasi nga naka-disable. So, as you can see, ayan, he's from the College of Engineering na, and then he's now an opposite spiker. So, palitan din natin yung kay Sir Martin kasi he's from CSIR. Middle blocker din naman talaga siya. So, update. So, ayan. Okay? That's it for our data modification. Now, let me stop again our recording. Then, let's record anew para